Si Jim ay nakatingin sa kanya ng magalang, ngunit hindi nagsalita dahil hindi niya alam ang dahilan. Sinabi ni Blackstone sa kanya na bihira ang ipinanganak na may black combat habitats, na tinawag nilang ghosts sa kanyang mundo, at na mayroon siyang potensyal na maging isang sword spirit. Lahat ay tumingin kay Jean at naghihintay ng kanyang paliwanag, at tinanong ni Jean si Ara kung gusto niyang subukan ang pagiging isang espiritu ng espada. Ngunit inilagay ni Blackstone ang kamay sa kanyang mukha. Iniisip ni Jean na baka mali ang kanyang unang impresyon. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang upuan at tinanong si Ara kung ano ang gusto niyang malaman. Ipinatong ni Jean ang kamay sa kanyang mukha at sinabing ipaliwanag pa ni Blackstone ang sinabi niya tungkol sa black combat habitats, na nangangahulugang kaya niyang makita at suriin ang mga pattern ng pag-atake at pag-uugali ng kalaban sa isang iglap. Sinabi ni Blackstone na ang isang martial artist ay gumagamit ng kakayahang ito sa labanan, at parang isang multo na tumitingin sa pamamagitan nito. Tinanggal ni Jean ang kanyang kamay mula sa kanyang mukha at sinabi na natutunan niya ang maging isang mahusay na swordsman sa kanyang tabi, at magiging mahusay siya at na maganda para kay Ara. Seryoso ang pagkakasabi ni Jean na parang nasa gitna ng isang bagyo, nakalimutan niyang ipaliwanag, ngunit gusto niyang gawing tauhan si Ara bilang personal swordsman. Natuwa si Inso sa narinig na gagawing swordsman si Ara sa ilalim ng Big Family. Ngunit itinaas ni Ara ang kanyang kamay at sinabing hindi pa siya nakahawak ng espada, kaya bakit siya ang pinili ni Jean? Sinabi ni Jean na nakita niyang mayroon siyang black combat habits, na nangangahulugang kaya niyang makita ang mga pag-atake ng kalaban. Nagulat si Ara at nagtanong, pagkatapos inilagay ni Blackstone ang pahina sa harap ng kanyang mukha. Binasa ni Jean ang linya at sinabing sasanayin niya ito. Tinanong ni Inso si Ara at yumuko siya sa pag-iisip. Pagkatapos sinabi niyang susundin niya ang sinabi nito, at magtitiwala siya sa kanya dahil nakita niya ang kesentuhan sa kanya. Sinabi ni Ara na sana ay hindi sila mabaygo sa kanya. Ngumiti si Jean at biglang dumating ang isang pagsubok at sinabi sa kanila na kailangan niyang makamit ang Aura Rank 1, pagkatapos ay makakakuha siya ng mga benepisyo at gantimpala. Pagkalipas ng ilang sandali, tiningnan ni Jean ang palawit, at sinabi ni Blackstone na ang palawit na ibinigay ng kanyang kapatid kahapon ay nagpapakita sa status window na nagsasabing ito ay isang natatanging Zerka, a sapphire necklace, na may mano sensibility ng 10 at makakakuha ng 5% bonus. Matapos malaman ang tungkol sa kanyang palawit, parehong nagulat, at tinanong ni Jean kung bakit ibibigay sa kanya ng kanyang kapatid ang isang natatanging bagay. Ngumiti si Blackstone at sinabi na nagsimula ng mahalin siya ng kanyang kapatid. Galit si Jean, iniisip na baka gusto niyang palakasin siya upang maaari silang magkaroon ng isang duo, ngunit sinabi ni Blackstone na hindi niya iniisip yun. Sinabi ni Jean kay Blackstone na palagi siyang abala sa kanyang mga gawain sa kanyang silid at hindi kailanman nakipag-usap sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit mayroon siyang mga tala sa kanyang diary ng mga bagay tungkol sa demonyo dahil galit siya sa pamilya ng demonyo. Habang hawak ang necklace, sinabi ni Jean na kahit ano paman, binigay ito sa kanya upang maging malakas, kaya gagawin niya yon. Samantala, dumating si Ara, at sinabi na ito ang sword hall na kanyang tinutukoy. Ngumiti si Jean at sumagot, oo, at sinabi na kailangan nilang magsimula sa stretcher muna. Samantala, tumingin So doon at ngumiti. Pumunta siya upang makita lang, dahil narinig niyang nagbago na ang may-ari ng 7 Sword Hall, ngunit hindi iyon ang nakita niya. Tumingin siya kay Ara at sinabi na tila sasanayin siya bilang isang swordsman, ngunit mukhang hindi pa siya nakahawak ng espada. Sinabi ng mga empleyado na gusto niya ito, at hindi pa niya nadiskubre ang kanyang aura. Ngumiti siya, at sinabi ni Jean sa kanya, subukan nating magduelo ng bahagya. Ngunit sinabi ni Ara na hindi niya kaya habang hawak ang espada. Sinabi ni Jean, huwag kang mag-alala, dinala niya siya doon para sa isang dahilan. Humawak si Ara sa espada ng maayos, habang si So na nakamasid. Sinabi sa mga tauhan na ginagamit niya ang kasanayan ng isang taong hindi pa nakahawak ng espada dati. Tumingin si Ara kay Jean ng seryoso at sinalakay siya ni Jean sa isang duelo, ngunit sinalakay niya pabalik ang espada pagkatapos pakinggan si So. Sinabi ni Jean na hindi pa umabot sa rank 1 si Ara, kaya paano siya makakalaban sa kanya, ngunit itinuro ni So ang espada at sinabi kay Ara na magtrabaho kasama niya. Parehong nagulat sina Jean at Ara sa kanyang sinabi. Nagulat si Ara, ngunit hindi siya sumagot. Ipinatong ni So ang kanyang kamay sa kanyang mukha, ngumiti at sinabi na anuman sa pera o armas na kailangan niya, ibibigay niya ito.
Pinatigil ni Jin si Ara sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang braso sa harap nito at sinabi kay So na lumalampas na siya ng linya. Sinabi ni Jin kay So-hee na wala siyang personal na swordsman dati, at nang sinubukan niyang patayin ito, hindi dapat siya ang may pananagutan sa ganoong bagay. Umabanti si Jin at sinabing hindi siya isang bagay kundi isang tao. Tinuro ni Jin ito at sinabi na dapat niyang malaman na labag sa mga patakaran ang pumasok sa sword hall ng iba. Tumugon si So-hee na siya ay isang nasisiraan, hinawakan ang kamay nito at sinabing nagiging arogante ito dahil sa lahat ng ginawa niya kamakailan. Sinabi ni So-hee na dapat niyang malaman ang kanyang lugar, ngunit matapang na sinabi ni Jin na hindi niya kailanman sinabi na maaari itong pumasok dito. Nang marinig ito, nagalit si So-hee. Sinabi ni Jin na hindi niya ito sasabihin muli. Samantala, tumataas ang pink aura sa katawan ni So-hee, at sinabi niya na siya ay lumaki na at hindi na pinuprotektahan ang kanyang kapatid. Hinawakan ni So-hee ang kanyang braso at sinabi kay Jin na siya ay rank 6. Ngunit kung may magpapakita ng ugali tulad nito, papatayin niya ito. Sinabi ni Jin na magluhod ito sa harap ng kanyang swordman, at pagkatapos si Jin, na nakatayo mag-isa, nakatingin doon. Inutusan ni So-hee ang kanyang mga taugan na umalis na. Naging baliw siya, at hindi na niya matiis ang mukha nito. Galit na sinabi ni Blackstone na walang matinong tao sa big family. At pagkatapos ay sinabi ni Jin na hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ni Ara na pasensya na, inilagay niya ito sa isang mahirap na sitwasyon. Sinabi ni Jin na hindi ito isang bagay na inaasahan niya, kaya okay lang. At tiningnan niya ito. Itinaas ni Jin ang kanyang daliri at tinanong kung nakasalalay kay Ara ang pagkatuto kay So-hee dahil mas mataas ang ranggo nito kaysa sa kanya. Ngumiti si Ara at pagkatapos ay sinabi niyang hindi, gusto niyang manatili sa kanya dahil siya ang nakakita ng kanyang talento. Tiningnan ni Blackstone si Ara at sinabi sa kanila na katulad siya ng kanyang ama. At sinabi ni Jin na sila ay naging maganda ring kasama. Ngumiti si Jin at sinabi, sige, ito na ang iyong landas mula ngayon. At hindi mo na mababawi ang desisyong iyon. Tiningnan ni Ara ang panahon at sinabi na ang oras ang magsasabi kung hindi siya madi-disappoint. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Jiu Yang na habang hawak ang espada, hindi makakapag-concentrate ang young master na tumanggap ng mission sa ngayon. Sandali ginalaw ni Jiu Yang at itinulak ang espada paarap, sinuri niya ang kondisyon nito na nasa masamang kalagayan. Habang hawak ni Jin ang espada, sinabi ni Jiu Yang na marami siyang naranasang laban at misyon din. Lumabas si Jin mula sa espada, at sinabi ni Blackstone na maraming pinsala at maraming pingat sa mga bahagi nito. Sinabi ni Jin na alam niya ang mga blacksmith na madaling makakapag-ayos nito. Pagkatapos ng ilang panahon, ngumiti si So, masaya na nalaman niyang dumating ito para makita siya. Sinabi ni Jin na nag-aalala siya, dahil maaaring grounded siya, ngunit may problema siya sa kanyang espada. Tumugon si So na hindi niya ito alam kanina dahil hindi mapagkalooban ng kanyang mga magulang ang kanilang anak ng matagal. Iniisip ni Jin na kaya itong magawa ng kanyang pamilya, at sinabi rin ni Blackstone na inaasahan niya ito mula sa pamilya ni So. Tinanong ni So tungkol kay Ara, at sumagot si Jin na siya ang kanyang personal na swordsman. Nakipagkamay si Ara kay So at sinabing natutuwa siyang makilala siya. Ngumiti si So at sinabi ang kanyang pangalan at sinabing may utang siya kay Woojan. Sinabi ni So kay Jin na gusto niyang tingnan ito, at pagkatapos ay iniabot ni Jin ang espada na may hiya dahil sa laki ng pinsala nito. Lumabas si So mula sa espada, sinuri ang talam nito, at sinabing isang mahusay na talam ito na ginawa ng kanyang lolo. Ngunit ibig sabihin nito ay napagdaanan niya ang mga bagay kasama ang espada. Samantala, naalala ni Jim ang nakaraang laban niya sa kanyang kapatid nang patayin niya ang mga kalaban sa dungeon, pinatay ang rank 5 masters at iba pang laban. Sinabi ni Jin kay So na marami siyang pinagdaanan sa paggamit ng espadang ito. Sinabi ni So kay Jin na kailangan nilang pumunta roon para ipaayos, at sinabi ni Jin na gusto niyang malaman kung saan. Natutuwang sinabi ni So na sa kanyang lolo siyempre, Artist and Ireland na matatagpuan malapit sa magagandang bundok, at pagkatapos ng ilang sandali, narating nila ito at nakita. Sinabi ni So na natutuwa siyang maganda rin ang panahon. Nakatingin si Juyong malapit kay Ara at sinabing dumating sila sa isang isla para lamang magpaayos. Itinaas ni Jin ang kanyang daliri at sinabing, parang pumunta sa Japan para kumain ng noodles o sa Italy para kumain ng pizza. Pagkatapos, tinanong ni Jin si So kung ano ang nangyari sa isa na ginawa niya dati.
Sumagot si So na kulang siya sa mga materyales ngayon. Gayunpaman sinabi ni So na ang mga materyales na kailangan ay medyo bihira, kaya wala pang progreso. Samantala, ngumiti si So at pumalakpak kay Jin. Habang sinasabi niyang maaari siyang tumulong kapag kailangan niya. Sinabi ni Jin na binigyan siya nito ng isang mahusay na espada at dinala siya sa Artist and Island. Kaya, malamang na malaking tulong na ito. Humawak si So ng kanyang mobile at sinabing tatawagan siya nito at isusulat ang kanyang numero. Sinabi ni Blackstone kay Jin na dapat niyang pag-isipan ang kanyang ngiti at pag-aakit dahil sa mataas na mentalidad niya. Tumingin si Jin sa unahan at sinabi na ito ay iba sa kanyang alam. Ang lugar na ito ay naka-lockdown sa kanyang nakaraang buhay. Tinanong ni Blackstone kung gusto niyang malaman ang insidente na nangyari. At sumagot si Jin na ito ay isang malaking insidente. Sinabi ni Jin kay Blackstone habang nakatayo kasama sila, na ang lahat ng mga artisan na naroon sa kanyang nakaraang buhay ay pinatay magdamag. Sinabi ni So kay Jin na may isang bagay na tinatawag na Incarnation of Fire na nakabaon sa kung saan, at iyon ang dahilan kung bakit kumakalat ang init sa buong isla. Pagkatapos ay sinabi ni So sa lahat ng may ngiti na ang Grandpa Smithy ay nasa dulo ng daang ito, kaya't sila ay maglakad patungo roon. Habang naglalakad, sinabi ni Jin kay Juyang na pakiramdam niya ay may kakaiba dito, at nag-relay din siya rito. Tumingin si Jiyang doon at sinabi na nararamdaman niya ang aura ng hindi bababa sa rank 5 o 6, kaya dapat silang mag-ingat. Isang manggagawa ang ngumiti kay Jin at sinabi kay So na maganda ang makita siya muli. Pagkatapos ay sinabi ni So na matagal na at tinanong ang tungkol sa kanyang grandpa. At sumagot siya na nagtatrabaho ito ngayon. Nilagay ni So ang isang kamay sa kanilang ulo at sinabi niya ito sa kanya na magbi-break muna siya. Pagkatapos sinabi ng lalaki na nagsimula na itong magtrabaho ulit dahil nakakita ito ng mga bagong sangkap. Itinuro ni So doon at sinabi na isa sa mga nagligtas sa kanyang buhay ay si Jin, na kasama rin ang kanyang guard at swordsman. Nilagay ni Jin ang kanyang kamay sa ulo nito at ibinaba ang ulo, sinabing ginawa lang niya ang dapat niyang gawin. Ngumiti si Jiyang at sinabi na kasing humble siya tulad ng pagkakadescribe sa kanya, at ngayon ay gagabayan niya sila. Sa kabilang banda, may isang tao na humahampas ng metal strip gamit ang martilyo. Isang matandang lalaki ang gumagawa nito habang may suot na cap. Kumaway si So sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin si Jin doon at sinabi na siya siguro ang artist na si Kim Jae-han. Tumingin si Jin doon at sinabi na napaka-strange, mahirap ang buhay niya dahil sa piraso ng metal na yon. Itinuro ni Blackstone doon at tinanong kung anong metal ang pinag-uusapan niya. Tinanong ni Jin kung alam niya ito. Samantala, gumalaw ang katawan ni Jin at lumabas ang isang itim na aura mula sa kanyang katawan, at siya ay nabigla dito. Nagulat si Jiyang sa nangyayari sa kanya, at si Ara ay nagulat din sa nakita niyang kondisyon. Sinabi ni Blackstone na yon ay tiyak na ang parehong metal na ginamit sa kanya. At mukhang tumutugon ito sa kanyang aura dahil konektado ito sa kanya. Tumingin si Jin sa piraso ng metal at sinabi na ibig sabihin ay hindi mula sa mundong ito ang metal na ito. Sinabi ni Jae-han na ang pangalan nito ay Bigu Jun, at pagkatapos ay tumingin siya kay Jin at tinanong kung bakit tumutugon ang metal na ito sa kanya. Tinanong ni Jin kung saan niya nakuha ang metal na ito. Nagulat din si Juyong sa narinig mula kay Grandpa na sinabi niyang hindi siya sigurado, dahil sinabi ni So Gangyang na nahanap niya ito sa harap ng mga linya. Sinabi ni Ara na tinanong tungkol sa front lines. Sinabi ni Juyong na ang paggalaw ng kanilang mga kamay ay isang paraan na ang mga ito ay mga halimaw na walang kapantay sa anumang nakikita nila dito. At gayon din, ang itim na sanga ng mga puno, ang oldest ay mula sa Divine Sword Big Family, naroon din si Baek Yang Hui. Pagkatapos ay tinanong ni Jin ang tungkol sa metal sa front line. At sinagot ni Blackstone na tiyak na may koneksyon ito sa kanyang mundo. Sinabi ni So na ang Radiant Sling Sword na ibinigay niya kay Wujan ay nasira na, kaya't pumunta siya upang ipaayos ito. Ngumiti si Jin at iniwan ito kay Grand Paul. Kinuha niya ito at sinabihan silang makita ito. Si Jin, na naglabas mula sa espada, tiningnan ito at sinabi na ibig sabihin nito ay wala ng pag-asa para dito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jin na ngumiti, at sinabi niya na ito ay nananatiling buo kahit na mukhang naabot na nito ang dulo ng buhay nito. Nilagay niya ang isang kamay sa balikat nito at sinabi na hindi niya ito sisingilin ng pera. Kung gusto niya ng iba, pinakita kay Jin ang piraso ng metal at sinabi na kailangan niya ng tulong upang makakuha ng isa pang espada. Sa gabi, muling sinimula ni Jiang Hu ang trabaho,
itinaas ang kanyang kamay na may hawak na martilyo upang hampasin ang metal. Si Jean naman ay nakaupo at tila iniintindi ang kanyang katawan, habang si Blackstone ay gumagalaw, nagsasabing parang kinikiliti siya. Matapos ang ilang sandali, habang nagpapawi si Blackstone, sinabi ni Jean na ang metal na ito ay tila talaga mula sa mundo kung saan siya galing at nagre-react ito sa residuum aura. Ilang oras ang nakalipas, sinabi ni Jean kay Blackstone na sinabi sa kanya ni Jan Han na inisip niya na ang metal na ito ay hindi magbabago ng hugis kahit anong gawin niya. Ngunit nakita niyang nag-react ito sa kanyang aura, kaya't naniniwala siya na iyon ang dahilan kung bakit muling hinampes niya ang metal na iyon gamit ang martilyo. Si Blackstone naman ay tila naiintriga habang pinagmamasdan nito. Si Jan Han ay pinapawisan at sinabi, sa wakas, natapos na niya ang ilang buwang trabaho. Si Jean at Blackstone ay nagulat at nagmamadaling lumapit sa kanya. Sinabi ni Jean na ang metal na iyon ay mula sa mundo ni Blackstone. Samantala, ipinakita ng status window na ang espada na ito ay may specter blade at ito ay isang obra maestra na nilikha ng artistang si Kim Jane Han. Ayon sa status window, ang espada na ito ay may kakayahang pagsamahin ang aura at enerhiya ng swordsmith at magbigay ng isang espesyal na abilidad. Ipinakita ni Jane Han sa kanila ang espada na may kulay lilang aura. Ipinakita rin ng status window na ang kanyang pagkakaintindi sa aura ay tumaas, at pati na rin ang kanyang mana stat at intelligence. Nagulat si Jean habang si Jane Home ay ngumiti at sinabi sa kanya na inilagay niya ang kanyang aura dito. Ang pagkakaibigan ni Jean kay Blackstone ay tumibay pa. Sinabi ni Blackstone nang may ngiti na ang sandatang ito ay nilikha mula sa metal na may taglay niyang kapangyarihan, at ito ang itsura ng isang karapat-dapat na sandata. Nakipagkamay si Jane Home kay Jean at nagsabi na lahat ng ito ay dahil sa kanya, at labis siyang nagpapasalamat. Tumugon si Jean na natutuwa siya na nakatulong siya. Samantala, naramdaman ni Jean ang isang bagay. Nagsabi si Juyong ng malakas na nararamdaman niya ang isang matinding enerhiya ng dugo at kailangan nilang umiwas. Niyanig ng enerhiya ang lugar at inilagay ni Jean ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha. Tanong ni So kung ayos lang si Jean, ngunit biglang sumigaw si Ara na may nang-aambush sa kanila at may umatake sa isla. Lumapit si Jean at tinanong ni Blackstone kung ito na ang insidenteng nabanggit niya. Sinabi ni Jean na oras na. Sinabi ni Juyang kay Jean na lalaban siya, ngunit itinuro ni Jean na manatili siya at protektahan ang tatlo. Ipinahayag ni Jean na nararamdaman niya ang enerhiya ng rank 5 o 6, ngunit walang sino mang maaaring magprotekta kay So at Jane Han kung sasama siya. Nagtaas ng kamay si Juyong at sinabi na wala siyang espada na magagamit ngayon, ngunit inilagay ni Jane Han ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ipinasa ni Jane Home ang espada kay Jean at sinabi na kunin mo ang espada na ito, at sinabi ni Jean na napakaganda nito. At napakahalaga at magiging kanya na ngayon. Sinabi ni Jean na ito ay magiging ng simbolo ng kanyang pagkakakilanlan at walang sandata na mas mahalaga kaysa sa buhay. Nagpasalamat si Jean, at sinabi ni Ara kay Jean na sasama siya. Sinabi ni So na sinabi ni Jean na may black combat habitat si Ara, kaya't masyadong mahirap para sa isang rankang swordsman na harapin ang kanilang kalaban. Tumugon si Ara na siya ang personal na swordsman na pinili ni Jean at hindi siya manatili lamang dito at tanggapin ang tulong. Dagdag pa niya, poprotektahan niya si Jean at ang iba pa, kaya't pakiusap na pagkatiwalaan siya. Tumalikod si Jean, lumakad patungo sa kabilang panig, at sinabi kay Ara na huwag kang mamatay. Tumugon si Ara ng, oo, young master. Matapos nito, nagsimula silang tumakbo patungo sa kagubatan. Napansin sila ng dalawang lalaki na nakaupo sa puno. Ang una ay nagsabi, ito na ang sapat na, kaya't simulan na natin. Sinabi ng isa pang lalaki na ang pinakaimportanteng target ay ang incarnation of fire at hindi na kailangan pumatay maliban na lang kung kinakailangan. Ang una ay ngumiti habang tinitignan ang talam ng kanyang espada at nagsabi, wala akong pakialam kung may ilang tao na mamatay dito para masaya, ngunit ang isa pa ay inilagay ang kanyang kamay sa mukha at nagsabi, maging maingat at huwag lumikha ng problema. Sa kanyang sarili, ngumiti ang una at nagsabi, ibig sabihin ay pumayag kang pumatay ng kaunti, kaya tingnan natin kung ilan ang makakaligtas. Matapos nilang mag-usap, tumalon sila mula sa puno papunta sa kanila, at dahil doon, may ilang dahon na nahulog sa sahig. Tumakbo sina Jean at Ara habang hawak ang kanilang mga espada patungo sa lugar kung saan nararamdaman ni Jean ang malalim na aura.
Sinabi ni Blackstone kay Jean na maghintay doon, at sinabi ni Jean na nararamdaman din niya ang enerhiya. Itinaas ni Jean ang kanyang daliri sa labi, inilagay ang kanyang braso sa harap ni Ara, at sinabi, "Tigil muna tayo sandali." Bumababa ang boses ni Ara at sumagot, "Oh, okay, young master." Tumingin muna si Jean sa kanan at sinabi na nararamdaman niya ang aura ng dalawang tao. Pagkatapos, tumingin siya sa kaliwa at sinabi kay Ara na yun din ang aura na naramdaman niya nang dumating sila rito. Sinabi ni Jean kay Ara na manatiling malapit sa kanya dahil magiging delikado para sa kanya. Sumagot si Ara ng, "Oh, okay," at lumapit kay Jean. Sumandal siya sa likod ni Jean, itinataas ang espada sa harap nila, at tumingin sa paligid habang naghihintay ng nasusunog ang apoy. Sinabi ni Blackstone na huwag mag-alala sa kanilang panig dahil binabantayan niya ito. Ngumiti si Jean at sinabing, "Okay," at sinabi ni Blackstone na kailangan nilang pigilan ang mga ito bago lumala ang apoy. Habang tumitingin sa paligid, sinabi ni Jean na may mataas siyang resistensya sa apoy, ngunit ang iba ay hindi kayang magtagal. Samantala, may dalawang lalaki na tumalon sa kanila. Hindi kaagad nakilala ni Jean ang mga ito, ngunit biglang sinabi ni Blackstone na may dalawa sa kanyang kanan. Lumingon si Jean upang tingnan sila ng galit, hinawakan ang kanyang espada, at naglabas ng boses, "Nararamdaman ko rin ito."